Tags Anime Recap, like, share and subscribe. Sa isang mundo ng agham kumpara sa mahika, nanumpa si Adonis sa paghihiganti sa sangkatauhan para sa pagkuha ng kanyang minamahal na tagapagturo. Ano ang nasa dulo ng kanyang mapanirang landas? Nagsisimula ang kwento nang nilikha ng Diyos ang tao at mga mangkokulam at binigyan niya ng kapangyarihan ang mga mangkokulam upang tulungan at gabayan ang mga tao na walang kakayahang gumamit ng mahika. Masayang tinanggap ito ng mga mangkokulam at nangakong tutulungan ang tao sa ngalan ng pagkakaibigan, subalit sa kasalukuyan, nagbago ang lahat at ang mga tao ay lumaban sa mga mangkokulam at nais silang ipaggaluno. Habang hinanda ang mga mangkukulam sa kanilang pagbitay, isang mangkukulam ay nagsumpa sa mga tao dahil sa kanilang pagtataksil at umaasa na ang sangkatauhan ay maglaho bago siya mabitay. Samantalang sa imperyo ng Rhea, sa reayon ng Kav-ian at sa gitna ng isang deserto, isang batang lalaki na ang pangalan ay Adines ay nagrereklamo dahil sa kanyang pagkapagod matapos maglakbay ng matagal. Siya ay isang alalay ng isang ice witch na si Chloe na masusing tinitingnan ang isang mapa upang malaman kung saan sila pupunta. Tinukso ni Adina si Chloe at tinanong kung bakit hindi niya magamit ang mahika para malaman ang kanilang lokasyon. Si Chloe ay tumingin sa kanya at ipinapaalala na ang kanyang mahika ay hindi libre at habang binabalik ni Chloe ang kanyang pansin sa mapa, inilabas ni Adinos ang kanyang smartphone na nagpapakita ng eksaktong lokasyon nila na ikinainis ng babae. Pinipilit ni Chloe na huwag itong gamitin upang hindi sila matukoy, ngunit ipinaliwanag ni Adinos na siya mismo ang gumawa ng smartphone kaya hindi ito maaaring gamitin upang sila ay masundan dahil gumagamit ito ng libreng sama ng magic. Ito ay napaka-epektibo at ang pinakabagong teknolohiya nito ay madaling makapagtago mula sa radar ng hukbo. Maaari sanang tumigil si Adinos sa paliwanag pero tinuksupan niya si Chloe sa pamamagitan ng pagsasabing ang mga paraan ni Chloe ay wala sa ayos, na nagresulta sa isang masakit na palo sa ulo ni Adinos. Biglang nagpalit ang mukha ni Adinos at tinanong si Chloe kung bakit sila kailangang magtago. Nauunawaan ni Chloe ang kanyang pagkabahala at ipinaliwanag na siya ay isang mangkukulam at dahil sa pagbabago ng pananaw ng mga tao sa mga mangkukulam, naging mahirap ang kanilang buhay. Tinubukan ni Chloe na pasayahin si Adinos at muling nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Mahalaga para sa kanila na makahanap ng lugar na matatanggap ang mga mangkukulam upang muling mabuhay ng mapayapa, na dati ay karaniwan lamang. Nakitaan ng determinasyon si Adinos sa pag-aaral sa ilalim ni Chloe at tinapik niya ang binti ni Adinos at tinanong kung siya ba ay may gusto sa mga mas matatandang babae, na ikinahiya at kinagalit ni Adinos. Tumawa si Chloe at ipinagtaka naman ni Adinos kung paano siya naging masaya sa isang nakakatakot na lugar tulad ng Rhea kung saan ang mga mangkukulam ay pinapahirapan. Ang galit ni Adinos sa reyon ay sobra na at sa tingin niya ay dapat nilang wakasan ang mga tao gamit ang mahika. Ngunit sa malayo, may kumikinang na bagay na napansin nila at ang ilang soldado na sakay sa mabilis na mga sasakyan ay lumalapit sa kanila, agad na naging malinaw na nais nilang patayin si Chloe na itinuturing nilang tumakas na mangkukulam. Handa nang lumaban si Adinos pero pinigilan siya ni Chloe dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan sa paggamit ng mahika, at gumamit si Chloe ng kanyang yelo na mahika at lumika ng tungkod na ginamit niya para mapigilan ang mga soldado. Ngunit hindi masaya si Adinos at galit na tinanong si Chloe kung bakit hindi siya pinayagang gumamit ng mahika. Pinaliwanag ni Chloe na kulang pa siya sa karanasan pero ipinakita ni Adinos ang malaking espada bilang patunay na kayanan niya. Pinabayaan ito ni Chloe. Ngunit hinamon siya ni Adines at tinanong kung dahil ba siya ay tao kaya hindi siya pinapayagang gumamit ng mahika at dahil dito, naiyak si Adines dahil sa kanyang frustration na hindi siya makatulong kay Chloe. Naantig si Chloe sa kanyang mga salita at niyakap ito at samantalang ang balita tungkol sa kanilang pagkakabigo na patayin si Chloe ay nakarating kay Emperor Guelph ng Rhea Empire, nagalit ito at inutusan ng hukbo na dalhin siya sa babae. Nang hindi nila alam, isa sa mga makina na ginamit ni Chloe ay nag-activate at pagkatapos malaman ang kanilang lokasyon, gumawa ito ng portal upang sila ay ilipat sa kaharian at nag-umpisa silang lumutang at bago sila nailipat, hawak nila ang isa't isa. Sa palasyo, sinabihan na ni Guelph ang mga mamamayan laban sa mga mangkukulam. Nagulat si Chloe dahil sa kakayahan ng mga mangkukulam na makagawa ng bicycle na paglipat mula sa ganoong kalayuan gamit ang maikling panahon lamang. Pinalakas ni Adinos ang loob ni Chloe at dito ay nalaman natin ang tunay na pangalan niya ay Chloe at makikita natin ang isang space station na lumulutang sa kalawakan, na nagpapatunay sa paglipat mula sa ibang dimensyon patungo sa Central Plaza ng kaharian. Lumabas ang view ng Central Capital Plaza, at sa harap ay may emperor na nagsasalita sa kanyang mga subjects at ipinagpatuloy niya sa pagkukwento kung paano sila niligtas at pinrotektahan ng mga mangkukulam at magician mula sa lahat ng mga kalamidad o anumang panganib.
Nagpahayag siya ng kanyang pasasalamat sa kanilang serbisyo, ngunit nagbago ang tono ng kanyang boses at naging seryoso ito. Ipinahayag niya kung gaano nila kagusto na sila at ang kanyang mga subjects ay kailangang sambahin ang mga mangkukulam dahil dala na rin sa kanilang kapangyarihan sa mahika na iba sa kaalaman ng tao. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang malaking armas ng mga airships at mga hot air balloons na nagprotekta sa kalangitan ng buong metropolis laban sa anumang uri ng atake. Mayroon din silang malalaking automatic trains na dumadaan sa buong metropolis at isang kasangkapan na lubos na makapangyarihan sa karunungan, at ito ang smartphone. Tunay siyang nasiyahan sa pagbabago na kanilang landas sa paggamit ng teknolohiya sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ang tinatawag niyang teknolohiya ng gear at ang katotohanan na hindi na nila kailangang umasa sa mga mangkukulam para sa kanilang kaligtasan, proteksyon at pag-unlad. Pagkatapos, inihayag ng Emperor ang digmaan laban sa bawat mangkukulam at sa lamang kiro upang patunayan na sila ang tunay na pinuno ng mundo at hindi ang mga mangkukulam. Agad na bumaba ang Emperor mula sa podium habang pinupuri siya ng kanyang kasama sa kanyang magandang talumpati. May lanti ang liwanag mula sa kalangitan na tumama sa lupa malapit sa podium kung saan nagsasalita ang Emperor. Ito ay malawak na bilog na lugar at makikita natin si Adonis at Chloe na yumukod sa lugar kung saan may lanti ang liwanag. Tila inaasahan ng Emperor ang pagdating ni Chloe at tinawag ito sa pangalan at habang masaya ang Emperor, hindi masaya sina Chloe at Adonis na makita siya, pinapatakbo ni Adonis si Chloe habang ito ay may oras. Kinuha niya ang isang klumas, ngunit agad siyang napigilan ng mga opisyal ng Emperor, nagkumiglas siya upang makaligtas pero hindi siya nagtagumpay at sa puntong ito, nalaman natin na si Adonis ay alagad ni Chloe at siya ay tunay na tao habang si Chloe ay isang mangkukulam. Tumayo si Chloe at kinilala ang Emperor bilang hari ng mga tao, nagbanta siya na pakawalan ang kanyang alagad kung nais niyang mabuhay ang kanyang mga tao at sa puntong ito, makikita nating may mga mana na nagtipon-tipon sa paligid niya at lumitaw ang isang malaking energy na asol na bola sa tuktok ng kanyang tungkod sa kanyang likuran. Inamin ni Chloe na inalagaan niya ang buhay ng mga tao dahil sa awa, ngunit ngayon ay handa na siyang wasakin ang lahat ng kanilang minamahal at iniingatan sa mahabang panahon habang pinapalakas niya ang kanyang atake at inilunsad ito, biglang nawasak ang asol na energy at nawala. Nagagalit at may pag-alinlangan tinitignan ni Chloe ang nangyari at sinabi sa kanya ng Emperor kung gaano siya katangan na maliitin ang kapangyarihan ng teknolohiya na kanilang nakuha at lumitaw ang isang magic photon. Labis na natuwa ang audience sa pagkawala ng mahika ni Chloe, pinagtawanan at inaasar siya at sinubukan din ni Adonis ang kanyang mahika habang siya ihawak, ngunit ito rin ay nawala kaya wala itong pakinabang. Lumapit ang Emperor kay Chloe. Hinawakan ang kanyang damit at sinira ito at binigyan niya si Chloe ng malakas na sampal, na nagpabagsak sa kanya sa lupa at sinabing ang isang mangkukulam na hindi na makakagamit ng mahika ay isang simpleng babae na lang. Samantala, kinuha ng audience ang pagkakataong ito upang kumuha ng mga larawan sa kilabot ng mangkukulam habang nagbibigay ng masasamang komento sa kanya, nakawala si Adonis mula sa hawak ng mga gwardiya ng Emperor, ngunit siya ay muling nahuli bago siya makalapit sa babae. Inutos ng Emperor sa kanyang mga gwardiya na patayin si Adonis at sa puntong ito, yumukod si Chloe sa kanya at nakiusap siya na huwag na idamay pa si Adonis sa kanyang kasalanan, anupat sinabi niya na inosente ito dahil tao siya. Binanggit niya na kinuha lang niya ito bilang alipin kahit labag sa kanyang kagustuhan, patuloy siyang nagmamakaawa na huwag patayin si Adonis habang siya ay tahimik na yuniiyak at sinubukan ulit ni Adonis ang kanyang mahika. Tinumpa ang lahat ng tao roon, subalit hindi siya pinansin ng Emperor at itinaas ang isang baril papunta sa ulo ng babae. Nilapit niya ang kanyang ulo sa baril, handang tanggapin ang kanyang kapalaran at umiyak din si Adonis, nagtataka kung bakit ganoon na lang ang naging kapalaran nila. Sinabi ni Chloe sa kanya na salamat sa lahat, mayroong flashback kung saan kinuha niya si Adonis bilang isang batang gutom sa kalsada. Lumapit siya kay Adonis at inalok na tulungan ito na bumangon at tinanggap ni Adonis ang tulong. Ngunit bigla siyang nagising mula sa kanyang pagbabalik tanaw, nang marinig ang tunog ng baril na pumutok sa ulo ni Chloe mula sa isang lalaki na may suot na puting suit, bumalik ang Emperor upang umalis at binaril si Chloe ng kanilang mga baril. Hindi na nakapagsalita si Adonis dahil sa sobrang gulat at ang mga tao ay nagmasid at kumukuha ng video habang nangyayari ito at sa galit. Sumigaw si Adonis na itigil ito at naalala niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan na magkasama at kung gaano siya kasaya. Pinanood niya si Chloe na bumagsak sa lupa habang umiiyak, nagdiwang ang mga tao para sa lalaki na may puting damit habang ito ay nakatayo sa harapan nila, nagmukhang tagumpay ang kanyang gwardya nang lapitan si Chloe at putulin ang kanyang ulo gamit ang isang palakol.
Kinuha ng Emperor ang ulo ni Chloe at itinas ito sa harap ng mga tao habang sila'y nagdiwang, at umiiyak si Adinos nang walang tigil at 10 taon ang lumipas sa isang kampo ng bilang buwan sa imperyo ng Rhea, ang mga bata ay nakakadena. Nag-aaway ang dalawang babae dahil sa pagkain at isang batang babae na ang pangalan ay Dokotry, ay nag-alok sa kanila ng kanyang tinapay upang tumigil sila sa pag-aaway subalit kinuha lamang ito ng isa sa kanila at sinabi sa kanyang umalis. Lumapit naman si Anna kay Duko upang malaman kung okay lang siya, at tinanong kung bakit niya ibinigay ang kanyang pagkain at binaliwala lamang ni Duko ang tanong, at masayang sinabi na okay lang siya. Umupos sila magkasama at sinabi ni Anna kay Duko kung gaano siya kabait, at doon ay nagsimulang umiyak si Anna at nalulungkot sa ideya na kung wala na ang lahat ng mangkukulam, magiging mas maayos na ang mundo subalit patuloy pa rin ang pag-aaway kahit may teknolohiya na at doon ay pinasaya ni Duka si Anna sa pamamagitan ng puppet show at binanggit na magiging maayos lang sila. Tumawa silang dalawa ng may kalungkutan at biglang may mga gwardiya na pumunta at sumisigaw ng numero ng isang bilanggo, pinatawag ito at sa takot, bulong ng mga batang babae na iyon na ang pang-apat na tawag ng gwardiya at hindi na bumalik sa kanilang kampo ang bilanggo. Tinignan nila ang gwardiya na may takot, nagtataka kung sino ang tinatawag at tinignan ni Duka ang kanilang tag at nalaman niya na si Anna ang tinatawag at mabilis na pinalitan niya ang kanilang tag, kinuha ang numero ni Anna at tumugon sa gwardiya. Ipinapasunod siya ng gwardiya, samantalang si Anna ay tinignan sila habang sila ay naglalakad palayo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa pagkagulat na inialay ni Duka ang sarili at para sa kanya ay natatakot siya sa magyari nito, alam niya na hindi nababalik si Duka. Si Duka ay nasa pagjitin ng dalawang gwardiya at tinatanong siya ng Chief Warden na si Papol, at pinakiusapan siyang tanggalin ang kanyang damit upang tiyaki na wala siyang sugat, balak siyang ibigay kay Lord bilang isang katulong. Nagulat siya sa hiling, ngunit tumingin sa paligid at nakita ang mga katawan ng iba pang mga batang babae at malungkot na tinanggap ang kanyang kapalaran, sinabi ni Papol kung paano niya pinapatakbo ang kanyang lugar gamit ang buwis ng mga tao kaya kailangan niyang pagsilbuhan sila ng mabuti. Hinawakan siya ng malakas ni Papol at kinuhaan siya ng larawan kasama ito habang gamit ang kanyang telepono. Balaki padala ang larawan sa HR at doon ay kinagat ni Duka ang kanyang daliri at kinuha ang telepono mula sa kanya. Sumigaw si Papol at inutos sa guardian na habulin si Duka habang siya tumakas mula sa kwarto at habang tumatakbo, sinubukan ni Duka na buksan ang bawat Zelda upang palayain ang lahat, ngunit napagtanto niyang kinakailangan ang voice activation para magawa ito. Tinubukan niyang buksan ito ng maraming beses sa kanyang pagkabigong, ngunit hindi pa rin siya makapagbukas. Tinubukan niyang gayahin ang boses ng Chief Warden at sa kanyang gulat, matagumpay niyang nabuksan ang mga selda. Sumigaw siya sa mga babae na tumakbo habang banggubukas ang mga gate, nagkaroon ng kaguluhan ng mabuksan ang mga selda at ang mga bilanggo ay nagsimulang tumakbo, hindi na makontrol ng mga gwardiya ang sitwasyon kaya tumawag sila ng tulong. Tumakbo si Duka patungo sa malalaking gintong pintuan at pinindot ang telepono para mabuksan, bumukas ang pintuan na nagpapakita ng isang kwarto na may bakal na lagyanan at habang tinignan ni Duka ang lalagyan, nahuli siya ng ilang gwardya at ibinagsak siya sa sahig. Tinikap nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbubukas ng pintuan ng Zelda. Ngunit huli na ang lahat at nang mabuksan ang pinto, nakita natin ang isang lalaki na balot sa bandages na inaalis ang kanyang sarili mula sa maraming kadena at ito'y walang iba kundi si Adinos, na nakakulong sa loob ng 10 taon at ngayon, naghanap siya ng paghihiganti. Nagsimulang magpanik ang mga gwardiya nang makita siyang nakatakas, ngunit agad siyang tumalon sa isa sa kanila at ito'y kanyang napatumba. Tinubukan siyang barili ng isa pang gwardiya, pero agad niyang ni-counter at binaril ang gwardiya gamit ang sarili nitong baril. Natakot si Doro nang lapitan siya, binaril siya pero sa huli ay siya'y pinalaya. Nagkagulo ang mga gwardya habang sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon at samantalang sa National Security Bureau o NSB, natanggap ni Direktora Yamato ang ulat tungkol dito at inutos niya kay Eika, na isa sa kanyang mga tauhan na asikasuhin ito. Si Eika ay pumayag at masaya para dito, subalit hindi natuwa si Yuki at ito. Ang kapatid ni Yamato dahil sa walang pakialam na pag-uugali nito, at ipinapaalala sa kanya na sila ang haligi ng kaayusan sa imperyo. Pero agad na sinabi ni Yamato na okay lang ito at ipinapaalala kay Yuki na may dahilan kung bakit siya ay isang executive at sa bilang buwan, nagpanik ang warden nang malaman na nakalaya si Adinos. Iinisip niya kung paano nakapagbukas si Doro sa Zelda ni Adinos dahil kahit ang kanyang cellphone ay walang permiso para gawin ito at ang mas masama pa, ay mukhang nawawala rin ang magic pen ni Adinos.
Makikita natin si Adinos sa labas at sinusubukan niya ang kanyang mahika sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nagpaputok siya ng kanyang baril at lumabas ang napakalaking bala na tumama sa isang gusali. Handa na siyang wasakin ang lahat sa lungsod at makikita natin si Eika na nagliligpit ng kalat sa bilangguan, ngunit iniulat niya na hindi niya natagpuan si Adinos at nabalitaan niya ang gusali na sinira, kaya't nag-ihanda siya na pumunta doon, ngunit unang tinapos niya ang warden. Nakita rin natin na nakalabas na si Doro at nang makita niya ang pinsulam ginawa ni Adinos, napagtanto niya na kasalanan niya dahil siya ang nagpalaya dito at habang nanglalakad sa kalsada, iniisip ni Adinos na ang kanyang guro ay ayaw ng paghihiganti, ngunit hindi niya maiiwasan ang mga nangyari. Naglabas siya ng malaking robot at nagsimula siyang gumawa ng gulo. Nakita natin ang isang opisyal na tumanggap ng ulat tungkol dito subalit inaakala niyang birong lamang ito, at nang bigla ang bomangga ang isang kotse sa pader at ang driver ay nagulat sa kanyang nakita. Inisip ng opisyal na lasing ang lalaki kaso nang tumingin siya sa labas, nakita niya ang tunay na sitwasyon at nakikita natin si Nea Matoa at Yuki mula sa malayo at kinumpirma nila na si Adinos ang may gawa ng pag-atake. Sa tingin ni Yam, maaari nilang gamitin ang kanilang magic suppression device upang mapigilan siya, kaso pinalalahanan siya na hindi ito ginamit sa loob ng 10 taon kaya hindi sila sigurado kung gumagana pa ito ng maayos. Idiniklara ang isang state of emergency at makikita natin ang mga tank na inilalabas, binanatan nila ang robot pero mukhang palaging palpak ang kanilang mga pag-atake, gumanti si Adinos sa pamamagitan ng pagsira sa isang gusali at pagbato ng mga debris sa kanyang mga kalaban. Natuklasan natin na para sa isang tao na gumamit ng mahika. Ang estilo ng pagsusulat upang lumikha ng mahika ang tanging paraan, ito'y gumagana sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsasaayos sa mekanismo ng mahika at kahit nakakulong siya, napag-aralan niya ito sa kanyang isip kaya wala itong epekto na siya'y nakakulong ng 10 taon. Iniisip niya na ang lahat ng mamamayan na naging dahilan ng kamatayan ng kanyang guro ay dapat mananagot din, kaya balak niyang wasakin ang buong bansa at naglabas siya ng 2 gatlang guns at sinimulan niyang barilin ang lahat. Pero kahit ginagawa na niya ang paghihiganti, pakiramdam niya ay may kulang pa rin at nagsimula siyang yumiyak at nakita niya si Adina sa kamay ng malaking robot, at doon ay inilabas ng NSB ang kanilang mga jet. Pinaputukan siya ng mga missile at nakikita natin ang mga sibilyan na nadadamay sa gulo, malapit nang bumagsak ang isang malaking busali sa isang bata ngunit nailigtas siya ni Doro sa huling sandali, humingi siya ng pumanhin sa lahat ng nangyaring ngunit ipinangako niyang aayusin niya ang lahat. Samantalang sa palasyo, makikita natin ang emperador sa kanyang kama at natuklasan natin na siya ay may malalang sakit na hindi na magagamot. Napagtanto niya kung ito ba ay sumpa mula sa Diyos pero hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa, iniisip niyang ang pagpatay sa mga mangkukulam ay kinakailangan para sa kabutihan ng sangkatauhan. Makikita natin si Adinos na nakikipaglaban sa mga sundalo sa kalupaan. Kaso masyadong malakas ang kanyang mahika at naubos niya silang lahat at handa na siyang tapusin ang huling sundalo. Kaso bigla siyang pinigilan ni Doro at hinihiling sa kanya na tigilan na ito at sabay sabing ayaw na niyang makakita pa ng iba pang inosenteng tao na namamatay. Ngunit lalo lamang itong nagalit at binanggit niya kung bakit pinatawad niya si Doro dahil sa rason na ito ay galing din sa ibang bansa at iniisip niyang dapat lang niyang wasakin ang lahat. Tinabi ni Doro sa kanya na hindi nais ng kanyang beroong na makita siya sa ganitong kalagayan, ngunit ipinahiwatig niya kay Doro na huwag banggitin ang pangalan ng kanyang beroong. Iniisip ni Adinos kung ginagamit lamang si Doro ng mga tao upang siya ay ma-distract dahil alam niyang madalas silang magkaroon ng maruming labanan, pero inamin ni Doro na siya ay isang mangkukulam din. Di makapaniwala si Adinos na may natitira pang mangkukulam. Ngunit siniguro ni Doro na totoo ito at may ilan sa kanila ang nakaligtas. Tinanong ni Adinos kung bakit hindi sila tumulong para iligtas ang kanyang guro. Ngunit sinabi ni Doro na sila rin ay desperado rin na makatakas. Ayaw na ni Adinos marinig ang mga paumanhin ni Doro, subalit binanggit niya na may paraan para mabuhay muli ang kanyang guro. Mahirap para kay Adinos na paniwalaan ito, ngunit sinabi ni Doro na siya ay pumasok sa bansa upang hanapin siya para gamitin ang kanyang mga alaala upang ibalik ang kanyang beroong sa pagkabuhay. Handa na si Adinos na tapusin si Doro kaso sa pagtingin niya sa mukha nito, naalala niya ang kanyang beroong at umiiyak si Adinos at sinabi ni Doro na hindi na siya nag-iisa, kaso lang bigla siyang binaril at hindi makapaniwala si Eika na siya ay pumalpak at hindi tinamaan si Adinos. Salamat po sa panunood, mabuhay kayo hanggat gusto nyo.